Kung akala nyo ay nakita na ninyo ang pinakamadilim na bahagi ng internet, maaaring magbago ang isip ninyo pagkatapos ng kasong ito. Habang mas lalo kong sinusuri ang mga ulat at dokumentaryong may kaugnay sa Thailand, unti-unti kong natuklasan ang isang nakatagong mundo na puno ng mga iligal na transaksyon, organisadong krimen at mga pangyayaring napakahirap paniwalaan. Ang mas nakakagulat, marami sa mga ito ay nangyayari sa likod lamang ng mga screen na ginagamit natin araw-araw. Sa dokumentaryong ito, susundan natin ang isang serye ng mga totoong kaso na nagsiwalat ng isang lihim na bahagi ng internet na bihirang makita ng publiko. Isang mundong puno ng panlilinlang, lihim na kalakalan at mga krimeng matagal na naitago sa dilim. Habang lumalalim ang investigasyon, mas lalo ring lumalabas ang mga detalyeng nagpapatunay na ang pinakamapanganib na lugar ay hindi palaging nasa madidilim na iskinita. Minsan, nasa kabilang panig lamang ito ng isang simpleng pag-click. Samahan ninyo ako dahil ang susunod ninyong maririnig ay batay sa mga totoong kaso na yumanig sa Thailand at nagbukas ng pinto sa isang mundong mas madilim kaysa sa inaakala ng karamihan. Noong May 18, 2012, inaresto ng mga pulis sa gitna ng Chinese district sa Bangkok, Thailand, ang isang 28 taong gulang na Taiwanese na nagngangalang Chow Hong Hong. Sa isinagawang inspeksyon sa kanyang maleta, may natuklasan ang mga otoridad na labis nilang ikinabahala. Sa loob nito ay may 6 na inihandang labi ng sanggol na pininturahan ng kulay ginto at binalutan ng manipis na gintong palamuti. At ayon sa investigasyon, nakuha umano ni Chow ang mga ito sa pamamagitan ng isang illegal na online network na kilala bilang Dark Web sa Thailand. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, napag-alaman na ang nagbenta ng mga labi ay isa ring Taiwanese at nagbayad si Chow ng humigit kumulang $6,600 kapalit ng mga ito. Ayon sa mga otoridad, balak umano niyang pagkakitaan ang mga labi sa pamamagitan ng pagbili sa mas mababang halaga at muling pagbebenta sa mas mataas na presyo sa mga online platform na kilala sa mga lihim at iligal na transaksyon. Ngunit habang sinusuri ng mga investigador ang kaso, isang tanong ang agad na lumitaw. Bakit kailangang ihanda at pinturahan ng kulay ginto ang mga labi? Lumabas sa investigasyon na may kaugnayan ito sa isang paniniwalang kilala bilang human tongue o mas kilala sa tawag na golden boy. Isa itong uri ng esoterikong paniniwala na umiiral sa ilang bahagi ng Timog Silangang Asya, kung saan pinaniniwalaan ng ilan na ang naturang mga anting-anting ay naglalaman ng espiritu ng isang bata, ngunit hindi ng karaniwang bata, kundi ng isang batang pinaniniwalaang namatay bago isilang o hindi nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Ayon sa paniniwalang ito, ang mga naturang anting-anting ay sinasabing nagdadala ng swerte at nagbibigay ng proteksyon sa taong nag-aalaga at nagbibigay ng mga handog sa mga ito. Bagamat maaaring kakaiba ito sa pandinig ng marami, ang ganitong uri ng paniniwala ay nagbunsod ng paglitaw ng isang illegal na black market na aktibo hanggang ngayon, lalo na sa internet. Hindi lamang ito umiiral sa Thailand, kundi maging sa ilang karatig bansa sa rehiyon. Sa paglipas ng mga taon, lalong napadali ng dark web ang paglawak ng iba't ibang uri ng illegal na kalakalan na may kaugnayan sa mga labi ng tao at sa mga ritual na nakabatay sa pamahiin. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang ilang individual na sangkot sa ganitong gawain na magbenta at bumili ng mga bagay na may kaugnayan sa mga naturang paniniwala. Higit na nakababahala, hindi lamang ito iisang insidente, kundi bahagi ng mas malawak na problemang ilang ulit nang naitala ng mga otoridad. Sa katunayan, noong 2010, may isa pang nakakagulat na natuklasan ang mga otoridad sa Bangkok. Sa loob ng isang Buddhist monastery, natagpuan nila ang halos 2,000 labi ng sanggol
na pinaniniwalaang nagmula sa mga illegal na abortion clinic. Ayon sa investigasyon, ang mga labi ay nakaimbak doon at pinaghihinalaang nakahandang ipasok sa illegal na bintahan sa internet, habang ang ilan naman ay iniuugnay sa iba't ibang ritual na nakabatay sa pamahiin. Isang usaping naging sentro rin ng malawakang investigasyon ng mga otoridad. Muli na namang napatunayang naging daan ang internet upang maisagawa ang ganitong uri ng illegal na kalakalan ng mas mabilis at mas madaling maitago. Higit na nakababahala, hindi lamang ang mga labi ng mga bata ang naging bahagi ng ganitong uri ng black market sa Thailand. Dahil mayroong ding malawak na illegal na merkado ng child sexual abuse material o CSAM na kumikita ng napakalaking halaga at matagal nang sinusubukang sugpuin ng mga otoridad. Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang isa sa mga kasong naglantad kung paano ginagamit ang internet upang ipamahagi ang ganitong uri ng kriminal na nilalaman. Noong 2017, habang nagsasagawa ng regular na online monitoring ang Minor Crimes Unit ng Thailand Special Investigation Department, nakatuklas sila ng isang serye ng mga illegal na larawan at video ng CSAM sa dark web. Ang mga file na ito ay nagmula sa isang website na gumagamit ng sistemang may bayad na subscription at may humigit kumulang 63,000 subscriber, habang nakatatanggap umano ng milyong-milyong pagbisita bawat buwan. Sa madaling salita, gumagana ang website na ito na parang isang subscription-based streaming platform kung saan ang mga miyembro ay nagbabayad buwan-buwan upang magkaroon ng access sa illegal na nilalaman. Sa isinagawang pagsusuri ng mga investigador, natukoy nilang may 11 batang biktima na pawang wala pang 13 taong gulang, kabilang ang ilang sanggol. Ang mga material na ito ay nagpapakita ng malinaw na pang-aabuso sa mga bata at patuloy na ina-upload sa naturang website. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa Thailand, nananatiling aktibo ang website sa loob ng ilang taon at patuloy na naglalabas ng bagong nilalaman halos bawat linggo. Napansin din ng mga investigador na ang taong responsable sa paggawa at paglalathala ng mga video ay maingat na nagtatago ng mga posibleng pagkakakilanlan ng mga sangkot. Tinatakpan ang mga mukha ng mga bata, inaalis ang mga audio track at binubura ang anumang detalye sa video na maaaring magsilbing bakas sa pagkilala sa lokasyon o sa mga taong nasa likod ng krimen. Maliwanag na planado ang bawat hakbang upang maging mas mahirap matukoy ang mga biktima at ang mga responsable. Gayunpaman, hindi ito naging sapat upang pigilan ang mga investigador. Upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga bata at mailigtas sila, sinimulan nilang pag-aralan ang bawat detalyeng makikita sa mga material. Kabilang dito ang mga natatanging marka sa katawan ng sospek, hugis ng tainga, kulay ng buhok, anyo ng mga ngipin at iba pang maliliit na detalye na maaaring magsilbing mahalagang ebidensya sa investigasyon. Kasabay nito, humingi rin ng tulong ang Thailand sa pandaigdigang komunidad ng mga law enforcement agency. Naging isang malawakang operasyon ito kung saan bawat maliit na impormasyon ay maingat na sinusuri upang matukoy ang pagkakakilanlan ng 11 batang biktima at ang mga taong nasa likod ng illegal na operasyon. Dahil dito, nakipagtulungan ang Thailand Special Investigation Department sa tanggapan ng Interpol sa Bangkok, habang ang mga eksperto at investigador mula sa iba't ibang bansa ay nagsanib puwersa upang suportahan ang kaso. Mula naman sa Estados Unidos, nakatulong ang Department of Homeland Security sa pagtuntun ng isang mahalagang IP address na pinaniniwalaang may kaugnayan sa operasyon ng website. Ang impormasyong ito ang naging isa sa pinakamahalagang lead ng mga investigador, kaya agad nilang sinimulang sundan ang bawat digital na bakas na maaaring magdala sa kanila sa mga responsable.
Samantala, nagbigay rin ng suporta ang Europol, gayon din ang mga otoridad mula sa Bulgaria, New Zealand at iba pang mga bansa. Sama-sama nilang isinagawa ang iba't ibang hakbang upang mapahinto ang operasyon ng website, makuha at mapreserba ang mga digital na ebidensya at maipamahagi ang mahalagang impormasyon sa mga bansang kasali sa investigasyon upang mapabilis ang pagtukoy sa mga sangkot. Habang lumalalim ang kanilang pagsusuri, unti-unti ring lumiliit ang espasyong maaaring pagtaguan ng mga responsable. Hindi lamang ang mga administrator ng website ang kanilang tinututukan, kundi maging ang mga account na nagkaroon ng anumang uri ng ugnayan sa naturang platform. Maging ang ilang gumagamit na minsang bumisita sa website ay isinailalim din sa masusing digital na verifikasyon bilang bahagi ng mas malawak na investigasyon. Sa kalaunan, isa sa mga natuntun nilang IP address ay nagdala sa lungsod ng Adelaide sa Australia. Dahil dito, agad ding nakibahagi sa operasyon ang Australian Federal Police at sa puntong iyon ay isa na itong pandaigdigang investigasyon na pinagtutulungan ng maraming bansa upang matukoy at mapanagot ang mga taong nasa likod ng illegal na network na ito. At isang bagay ang malinaw sa kasong ito. Kapag naging prioridad ng isang bansa ang paghuli sa mga responsable sa isang krimen, malaki ang posibilidad na matagumpay ang operasyon. Matapos ang ilang buwang masusing pagsisiyasat, natukoy ng mga investigador ang mga unang biktima noong November 2017. At dahil dito ay naisagawa ang sunod-sunod na pag-aresto sa Thailand at Australia pagsapit ng Enero 2018. Sa paglipas ng investigasyon, unti-unting natukoy ng mga otoridad ang mga pangunahing personalidad na nasa likod ng illegal na operasyon. Isa sa mga pangunahing sospek ay si Montre Salangam, na kinilalang pangunahing administrator ng website at itinuturing na utak ng buong operasyon sa Thailand. Ayon sa mga otoridad, hindi lamang siya ang namamahala sa website, kundi siya rin mismo ang lumilitaw sa ilan sa mga illegal na video na naging sentro ng investigasyon. Nakumpirma rin na kabilang sa mga biktimang natukoy sa kaso ang isa sa kanyang sariling pamangkin. Batay sa nakalap na ebidensya, may partikular na paraan umano si Salangam upang mapalapit sa mga bata. Nag-aalok siya ng pagkain, libreng internet access, mga laruan, at pagkakataong manood ng mga laban sa football sa isang malaking telebisyon. Sa pamamagitan nito, unti-unti niyang nakukuha ang kanilang tiwala bago niya sila dinadala sa kanyang bahay, kung saan ayon sa mga otoridad ay nagaganap ang mga krimeng kalaunan ay naging bahagi ng investigasyon. Gayunpaman, hindi lamang si Salangam ang sangkot sa operasyon. Lumabas sa investigasyon na mayroon din siyang kasabwat sa Australia na kinikilalang si Rucha Tukputsa, na kalaunan ay naaresto rin bilang bahagi ng parehong operasyon. Dahil sa koordinasyon ng mga otoridad mula sa iba't ibang bansa, mabilis na naisagawa ang pagsamsam sa kanyang mga elektronikong kagamitan upang suriin ang posibleng mga ebidensya. Nang siyasatin ng mga investigador ang kanyang computer at telepono, nakakita sila ng libu-libong illegal na larawan at iba pang digital na material na may kaugnayan sa mga batang biktima mula sa Thailand at Australia. Ayon sa mga ulat ng investigasyon, sa marami sa mga material na iyon ay si Tukputsa mismo ang pangunahing sospek. Isa sa mga pinakabatang biktimang natukoy sa naging paglilitis sa Australia ay 15 buwang gulang pa lamang. Ipinakita rin ng investigasyon na ang mga gawaing iniuugnay kay Tukputsa sa Australia ay kahalintulad ng mga kasong iniharap laban kay Salangam sa Thailand. Dahil sa lawak ng ebidensyang nakalap ng mga otoridad, kapwa silang naharap sa mabibigat na kaso na kalaunan ay nauwi sa kanilang pagkakahatol. Noong Hunyo 2018, naglabas ng desisyon ang hukuman sa Thailand laban kay Montre Salangam.
Dahil sa bigat ng mga kasong napatunayan laban sa kanya, hinatulan siya ng 146 na taong pagkakakulong, isa sa pinakamabibigat na sentensyang naitala sa naturang bansa. Gayunpaman, bagamat nahatulan ang mga responsable, kinilala rin ng mga otoridad na hindi nito mababawi ang pinsalang dinanas ng mga biktima. Hindi rin doon nagtapos ang operasyon. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, nadakip din ang isang guro sa preschool na natuklasang may kaugnayan kay Tukputsa. Dahil sa mga kasong isinampa laban sa kanya, hinatulan siya ng 36 na taong pagkakakulong matapos mapatunayang sangkot sa kaparehong uri ng krimen. Samantala, noong 17 ng Mayo 2019, inilabas naman ng hukuman sa Australia ang hatol laban kay Rocha Tukputsa. Sinintensyahan siya ng 40 taon at 3 buwang pagkakakulong, na ayon sa mga ulat ay isa sa pinakamahabang sentensyang naipataw sa Australia para sa ganitong uri ng kaso noong panahong iyon. Sa pagbasa ng desisyon, sinabi pa ng hukom na ang mga krimeng napatunayan laban sa kanya ay kabilang sa mga pinakamatinding bangungot na maaaring maranasan ng isang bata at sa mga pinakakinakatakutan ng mga magulang. Sa kabuuan, nagresulta ang malawakang operasyong ito sa pagliligtas ng 50 bata at sa pagkakaaresto sa 9 na individual na pinaniniwalaang bahagi ng international na illegal na network na ito. Higit pa rito, nagsilbi rin ang kasong ito bilang panimula ng iba pang magkakaugnay na imbestigasyon sa iba't ibang bansa na humantong sa pagkakadakip ng marami pang individual na iniuugnay sa pamamahagi ng illegal na material sa Thailand, Australia at Estados Unidos. Gayunpaman, hindi lamang mga bata ang naapektuhan ng madilim na bahagi ng internet sa Thailand. Sa mga sumunod na taon, lumitaw rin ang mga ulat tungkol sa mga nasa hustong gulang na nalilinlang at napapasok sa mga organisadong operasyon ng sapilitang paggawa at online scam compounds na kadalasang inihahambing sa makabagong anyo ng human trafficking. Isa sa mga nagbigay liwanag sa ganitong uri ng operasyon ay isang 24 na taong gulang na lalaki mula sa Sri Lanka na nagngangalang Ravi. Sa kanyang testimonya, inilarawan niya ang mga unang oras ng kanyang naranasan matapos siyang mapunta sa isang lugar na malayong malayo sa trabahong ipinangako sa kanya. Ayon kay Ravi, hinubaran nila ako ng damit, pinaupo sa isang upuan at kinuryente ang aking binti. Akala ko iyon na ang katapusan ng aking buhay. Ngunit paano nga ba siya napunta sa ganoong sitwasyon? Nagsimula ang lahat nang tumanggap si Ravi ng isang alok na trabaho mula sa isang kumpanyang nagpapakilalang technology company na nakabase umano sa Bangkok, Thailand. Dahil sa pag-asang nakahanap ng mas magandang kabuhayan, nagpasya siyang bumiyahe patungong Thailand. Ngunit pagdating niya roon, unti-unti niyang napagtanto na malayong malayo ang katotohanan sa mga ipinangako sa kanya. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng mga taong nagpapakilalang kinatawan ng kumpanya at dinala siya sa isang hotel, kung saan naroon din ang iba pang aplikanteng pinaniniwalaang tinanggap para sa parehong trabaho. Gayunpaman, sa mismong araw ding iyon ay ipinasa silang lahat sa 2 armadong lalaki at doon nagsimula ang isang bangungot na hindi nila kailanman inaasahang mararanasan. Dinala sila ng mga armadong lalaki sa isang lugar malapit sa hangganan ng Thailand at Myanmar. At matapos nilang tawirin ang ilog Moe, doon nagsimula ang isang bangungot na tumagal ng ilang buwan. Sa salaysay ni Ravi, sinabi niyang mahigit 40 kalalakihan at kababaihan mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang Thailand, Pakistan, India, Bangladesh at ilang bansa sa Afrika, ang ikinulong kasama niya sa isang mahigpit na binabantayang kampo. Napapalibutan umano ito ng matataas na pader, mga bakod na may alambre at mga armadong gwardya
dahilan upang halos imposibleng makatakas ang sino mang naroon. Sa puntong ito, maaaring magtanong ang ilan kung ano ang kaugnayan ng lahat ng ito sa madilim na bahagi ng internet sa Thailand. Ayon sa investigasyon, iyon mismo ang dahilan kung bakit dinukot ang mga biktima. Sa halip na dalhin sa lehitimong trabaho, pinilit silang magtrabaho ng halos 22 oras bawat araw sa pagpapatakbo ng iba't ibang online romance scam habang isang araw lamang bawat buwan ang ipinagkakaloob na pahinga. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Ravi na hindi rin niya maunawaan kung bakit nagbibigay pa ng isang araw na pahinga ang mga grupong responsable sa kanilang pagkakakulong. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi sundin ang mga utos dahil anumang pagtanggi ay may kapalit na matinding parusa. Nang minsang tumanggi siyang sumunod, ikinulong siya sa loob ng 16 na araw kung saan ayon sa kanya ay tubig na may halong upos ng sigarilyo at abo lamang ang ibinibigay sa kanya bilang inumin. Bukod dito, ikinuwento rin ni Ravi na paulit-ulit siyang sinaktan at pinahirapan, habang pinipilit ding panuurin ang pagpapahirap sa iba pang bihag na hindi sumusunod sa mga utos ng grupo. Ayon sa kanyang salaysay, isa sa mga pinakamatinding alaala niya ay nang makita niyang dinala ang 2 kabataang babae sa kalapit na silid, kung saan nakaranas umano ang mga ito ng matinding pang-aabuso. Sinabi niyang ang pangyayaring iyon ang nag-iwan sa kanya ng mas malalim na trauma kaysa sa mga pisikal na pananakit na siya mismo ang nakaranas. Batay sa mga ulat ng investigasyon, gumagamit ang mga sindikato ng mga peking pagkakakilanlan at online profile upang magpanggap na mga babae. Ang pangunahing target nila ay mga lalaking nag-iisa na nakatira sa Estados Unidos at ilang bansa sa Europa, kung saan inaasahan nilang may mas mataas na kakayahang pinansyal ang mga mabibiktima. Dahil dito, ang mga bihag tulad ni Ravi ay pinipilit na makipag-usap sa mga target gamit ang mga huwad na account at sundin ang mga script na ibinibigay ng kanilang mga bantay. Kapag nakahanap sila ng potensyal na biktima, inuutusan silang bumuo ng tila romantikong relasyon sa pamamagitan ng madalas na pakikipag-usap, pagpapakita ng interes at pagpapadala ng mga larawang hindi naman sa kanila. Ayon sa mga ulat, ang ilan sa mga larawang ginagamit ay mula rin sa iba pang mga biktimang pinilit na magbigay ng kanilang mga litrato habang nakakulong sa kampo. Sa paglipas ng panahon, kapag nabuo na ang tiwala ng target, sa kanila hinihikayat itong maglagak ng malaking halaga ng pera sa mga peking investment platform na nangangakong mabilis at mataas na tubo. Ayon kay Ravi, may partikular na paraan ang sindikato upang kumbinsihin ang kanilang mga target na patuloy na magpadala ng pera. Halimbawa, kung may nag-invest ng $100,000, pinapayagan nilang makapag-withdraw ito ng humigit kumulang $50,000 at ipinapakita nila ito bilang tubo sa puhunan. Dahil dito, nagkakaroon ng impresyon ang biktima na kumikita ang kanyang investment, kaya mas lalo pa siyang nahihikayat na magdagdag ng pera. Kahit sa katotohanan ay malaking bahagi na nito ang napupunta sa kriminal na grupo. Ayon sa Federal Bureau of Investigation o FBI, nakatanggap ang Estados Unidos ng mahigit 17,000 reklamo kaugnay ng ganitong uri ng online investment at romance scam na may kabuuang tinatayang $652 million ang nawalang pera mula lamang sa mga biktima sa Amerika. Habang lumalawak ang investigasyon, lumitaw rin na ang ilang bihag ay pinapayagang makalaya lamang kung makapagbabayad sila ng malaking halaga bilang pantubos. Isa sa mga nakaranas nito ay ang 21 taong gulang na Indian na si Neil Vijay. Mas naging masakit ang kanyang karanasan dahil nagsimula ang lahat sa isang taong matagal ng pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya.
Ayon kay Neil, isang kaibigan ng kanyang ina noong kabataan ang nangakong tutulungan siyang makahanap ng trabaho bilang telecom operator sa Bangkok kapalit ng humigit kumulang $1,800 bilang placement fee. Ngunit pagdating niya sa Thailand, natuklasan niyang walang ganung trabaho. Sa halip, ayon sa kanyang salaysay, ipinasa sila sa iba't ibang grupong pinamamahalaan ng mga taong nagsasalita ng Mandarin at kalaunan ay ibinenta sila sa mga kriminal na sindikato na para bang isa lamang silang kalakal. Sinabi pa ni Niel na nang makarating sila sa kampo, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asang makaligtas. Sa huli, nagawa siyang mapalaya matapos magbayad ang kanyang pamilya ng humigit kumulang $7,000 bilang pantubos. Sa tulong ng mga otoridad sa Thailand, ligtas siyang nakabalik sa India at muling nakasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi ganoon ang naging kapalaran ni Ravi. Makalipas ang halos isang buwan, ipinagbili si Ravi sa isa pang grupo matapos mabuwag ang unang sindikatong kanyang pinagsisilbihan. Hindi rin iyon ang huling pagkakataong nailipat siya sa ibang grupo. Dahil sa loob ng halos 6 na buwang pagkakabihag, napunta siya sa kamay ng 3 magkakaibang sindikato. Nang mapunta siya sa kanyang huling amo, iisa lamang ang paulit-ulit niyang pakiusap, ang makauwi sa Sri Lanka at muling makasama ang kanyang pamilya. Ngunit tulad ng mga nauna, tinanggihan din ang kanyang kahilingan. Sa paglipas ng panahon at dahil sa matinding desperasyon, nagkaroon siya ng alitan sa isa sa mga namumuno sa kampo na nauwi sa panibagong 16 na araw na pagpapahirap. Pagkaraan ng 16 na araw, personal siyang kinausap ng pangunahing leader ng sindikato at binigyan ng isa pang pagkakataon. Ayon kay Ravi, mahalaga siya sa grupo dahil sa kanyang kaalaman sa software at iba pang kasanayan sa computer. Dahil dito, sa halip na patayin siya, muli siyang pinilit na magtrabaho para sa kanilang operasyon. Sa kanyang salaysay, sinabi niyang wala na siyang ibang mapagpipilian. Sa puntong iyon, ayon sa kanya, halos kalahati ng kanyang katawan ay naapektuhan na dahil sa mga nararanasan niyang pananakit. Sa sumunod na 4 na buwan, inatasan siyang mamahala sa mga Facebook account, VPN, mga artificial intelligence application at maging sa paggamit ng 3D video camera na ginagamit umano ng grupo sa kanilang mga online scam. Matapos ang paulit-ulit na paghingi ng kalayaan, pumayag din ang leader ng sindikato na palayain siya sa isang kondisyon. Kinailangan niyang magbayad ng $2,650 bilang pantubos. Pinayagan siyang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya upang makahingi ng tulong. At ayon sa kanyang salaysay, napilitan ang mga ito na umutang at isanla ang kanilang bahay upang makalikom ng kinakailangang halaga. Sa huli, matapos ang halos 6 na buwan ng pagkakabihag, tuluyan ding nakalaya si Ravi. Gayunpaman, sinabi niyang hanggang sa kasalukuyan ay nagtatrabaho siya ng halos araw at gabi upang mabayaran ang utang na iniwan ng kanyang pagpapalaya. Ngunit ayon sa mga ulat, si Ravi ay isa lamang sa napakaraming biktima ng ganitong uri ng operasyon. Habang lumalalim ang mga investigasyon sa iba't ibang bansa, mas lalo ring lumilitaw na sa likod ng mga screen, internet connection at mga digital platform na ginagamit ng milyong-milyong tao araw-araw, may umiiral na isang lihim na mundo ng organisadong krimen. Isang mundong pinagsasamantalahan ang kahinaan ng tao para sa tubo, kung saan ginagamit ang panlilinlang, pamimilit at iba't ibang anyo ng pang-aabuso upang kumita ng malaking halaga ng pera. Isang paalala na ang teknolohiyang nakatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay ay maaari ring gamitin ng mga kriminal para sa kanilang sariling interes kung mapupunta ito sa maling mga kamay.
Hindi lamang sa Thailand umiiral ang ganitong uri ng madilim na bahagi ng digital na mundo. Gayunpaman, batay sa mga kasong naitala sa mga nakalipas na taon, isa ito sa mga bansang nakaranas ng ilan sa mga pinakamalalaking operasyon na may kaugnayan sa organisadong cybercrime, online exploitation at iba't ibang anyo ng iligal na aktibidad. Higit na nakababahala, marami sa mga pangyayaring ito ang nananatiling hindi gaanong napapansin ng pandaigdigang komunidad o kaya naman ay nalalaman lamang kapag nagsimula ng magsagawa ng malawakang investigasyon ang mga otoridad. Sa kabuuan ng ating tinalakay ngayon, makikita na ang internet ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa komunikasyon at pag-unlad. Ngunit maaari rin itong magamit sa mga gawaing labag sa batas kapag napunta sa maling mga kamay. Dahil dito, mahalagang maging mapanuri sa impormasyong ating nakikita online at maging maingat sa pakikipag-ugnayan sa mga taong hindi natin lubos na kilala, lalo na sa mga transaksyon at alok na tila napakaganda upang maging totoo. At dito muna nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pananatili hanggang sa huli. Ako si Kuya Cox at tandaan, hindi lahat ng panganib ay may mukha at hindi lahat ng bangungot ay nagsisimula sa totoong mundo. Mag-ingat palagi at magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento.